Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 23 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagsimula ang araw ni Arthur sa isang magulong panaginip kung saan isang anino, mala medusa ang anyo, ay nakadagan sa kanya, pinipilit siyang hindi makagalaw. Habang nasa pagitan ng paggising at panaginip, iniisip ni Arthur kung ang halimaw na ito ba ay sumasagisag sa mga pasanin niya, mga takot, responsibilidad, at mga inaasahan ng iba na patuloy siyang binabagabag kahit sa kanyang pagtulog. Sa gitna ng kanyang panaginip, bigla siyang ginising ni Tesha na masiglang tinatawag siyang bumangon. Nanginginig pa sa antok, napagkamala ni Arthur na ang magulong buhok ni Tesha ay ang halimaw sa kanyang panaginip at nagbiro pa siyang humingi ng 5 minuto pa. Na-offend si Tesha at agad na tinanong kung sino ang tinatawag niyang halimaw. Nagkapalitan sila ng masasayang asaran tungkol sa kanilang itsura hanggang sa mapunta ang usapan sa maseryosong bagay, ang balitang baka manatili na si Arthur sa kaharian ng mga elf. Sagot ni Arthur, malalaman pa ang desisyon matapos ang biyahe nila kasama si Elder Virion. Napakunot noo si Tesha at nagpumilit na tawagin siya sa palayaw niyang Tess imbes na prinsesa. Matapos mapaalis si Tesha para makapaghanda siya, bumaba si Arthur at narinig ang seryosong usapan nina Haring Alduin at Reyna Miriel, mga magulang ni Tesha, kasama si Elder Virion. Ipinahayag ng hari ang pagtutol niya sa pananatili ng isang tao sa kanilang kaharian dahil ito'y labag sa mga nakaugaliang tradisyon. Sumang-ayon si Reyna Miriel, ngunit inilahad din ang pasasalamat niya kay Arthur sa pagligtas kay Tesha. Sa kabila ng pagtutol ng mag-asawa, buang pa siya ni Virion na tanggapin si Arthur bilang kanyang disipulo na nangangahulugang may proteksyon at katayuan na siya sa kaharian. Si Tesha ay tahimik na pumayag sa desisyon ng kanyang lolo, at si Arthur, na nakikinig mula sa di kalayuan, ay ngumiti sa sarili na kumpirma niyang mapagkakatiwalaan nga si Virion, gaya ng ipinangako nito sa kanya kagabi. Sa kanilang paglalakbay sakay ng karwahe, lumuwag ang tensyon. Tinawag ni Arthur si Virion na Gramps, na ikinatuwa naman ng matanda. Habang pinag-uusapan nila ang patutunguhan, napahilig si Tesha sa balikat ni Arthur at nakatulog. Dito ay nagsimulang magkwento si Virion tungkol sa kanyang apo, na kahit prinsesa ay lumaki itong malungkot, madalas lokohin ng mga peking kaibigan, at napilitang magtayo ng pader sa pagitan niya at ng mundo. Ngunit mula nang dumating si Arthur, muli raw niyang nasilayan ang mga ngiti at tawa ng kanyang apo, higit pa sa mga nakaraang taon. Kitang-kita ang pasasalamat ni Virion sa impluensya ni Arthur sa buhay ni Tesha. Di nagtagal, dumating sila sa isang malayong bahay sa liblib na lugar. Nagtaka si Arthur kung sino kaya ang misteryosong taong mahalaga kay Virion para dayuhin nila ito. Sa halip na kumatok, sinipa ni Virion ang pinto, na ikinagulat ng lahat. Binuksan ito ni Rinya Darkasan, isang matandang elf na may matalim na pananalita. Ipinakilala siya ni Virion bilang isang matalik na kaibigan at isang bihirang uri ng salamangkero, isang deviant na tulad ng ina ni Arthur, ay hindi gumagamit ng karaniwang 4 na uri ng elemento ng mahika. Inimbitahan sila ni Rinya na pumasok, at habang sila'y nakaupo, magalang na tinanong ni Arthur kung totoo ngang matutulungan siya nitong makontak ang kanyang mga magulang. Ngumiti si Rinya at tinawag din si Virion na Gramps, na ikinatuwa niyang marinig mula kay Arthur. Ipinaliwanag niyang siya ay isang diviner, isang salamangkero na may kakayahang sumilip sa nakaraan at hinaharap. Bagamat may ilang bahagi ng buhay ni Arthur na hindi niya masilip, sapat ang kanyang kapangyarihan para matulungan siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Pinayuhan niya si Arthur na ituon ang kanyang isipan sa imahe ng kanyang mga magulang habang tumitingin sa isang batya ng tubig na ginagawan niya ng mahika. Pumikit si Arthur at buong puso't isipan na inalala ang kanyang ina. Ang kanyang makinang nauburan na buhok, kutis na parang araw, at ang palagiang pagkabahala sa kanyang noo. Sunod naman niyang inalala ang kanyang ama, matapang ang titig ngunit laging may ngiting nakakagaan ng pakiramdam, isang ama na masayahin sa bahay ngunit kahanga-hanga bilang mandirigma at leader. Buong damdamin siyang nanalangin na sana'y buhay pa sila. Pagmulat ng kanyang mga mata at pagtitig sa batya, isang imahe ang biglaang lumitaw, isang bagay na lubos niyang ikinagulat,
At dito nagtatapos ang chapter 23 ng The Beginning After the End. Maraming salamat sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata.